Okay, ito naman po pag-usapan natin mga kapatid. Si Senator Bongo, sumagot na kay Professor Trillanes. 'Di ba kinasuhan siya ng 6 sa kasidigong ng 6.6 billion pesos na halaga ng plunder. Yung threshold po natin ay magulo, sa totoo lang, Sinasabi ron sa batas is it's gonna be 50 million pesos. Okay? Na merong, parang sa staff, merong sistema kung paano nakadekwat ng pera, yung gano'n, series na, overt acts, ganyan, na sabuatan. Tapos meron naman sa website ng Supreme Court ay 75 million. Come on, what we're talking here is the 6.6 billion pesos, 'di ba? Ngayon, eto na, sumagot ng napakababaw si Bongo and sagot niya ho ito. Ito kasi si Trillanes, sabi niya, "All elements of plunder are clearly present in this case. Mr. Bongo," sabi niya, "in conspiracy with Mr. Duterte, used his position." Kasi nga raw, ah, parang noong 2017 to 2018, meron proyektong ibinibigay pa si Duterte doon mismo sa kumpanya nila ng tatay niya. Okay? Tapos meron nga raw siyang mga ebidensya like cheque na talagang masasabi na nakinabang itong mga mag-aama at si Duterte. Okay, so abangan natin kung ano yung mga ebidensya pag-prosper ang kasong ito. Ito naman ngayon ho, ang sagot ni ni Bongo. Tamad yan si Trillanes, sabi niya. Ako, paano naging tamad si Trillanes? 'Di ba? Paano naging tamad? Si Enrile nga binangga nito sa Senado. Oh, ang gusto kasi nila Enrile noon, and he was the Senate President at the time, ay hatiin ang Camarines Sur. 'Di ba? Tapos tinutulan ito ni dating Senator Trillanes. Yun ang nangyari noon. Ang ginawa ngayon nito ni ang layo ng usapan, there doon sa plenary ang dinidiscuss nila is pag-divide ng probinsya namin, ng Camarines Sur. Nung tinutulan ni Trillanes, pinersonal. Dinaan sa sa backdoor channeling na ginawa niya sa Pilipinas, sa China, balik-balik doon. Na authorized naman ni Pinoy, 'di ba? So, sabi niya, tamad mamaya papakita ko track record ni Trillanes. Eto, sabi niya, "Yan ang totoong korapsyon. Bayad ka noon, hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos." Naks. Parang gusto kong kilabutan, Oh, eto, ah, si Trillanes po mga kapatid, from 2007 up to 2019, tignan niyo, yung 2010 hanggang 2019, rank number 1 po siya pagdating po sa mga panukalang batas at mga resolution na na-file. Ano yan, ina-award yan ng Senate. Nasa record po ng Senate yan. Tapos, nangunguna rin po siya pagdating dun sa mga national bills na nakapasa, naging mga batas po, bilang bilang principal sponsor pa. Nandiyan po yung link. Baka gusto nyo masurpresa. Tignan nyo ang mga achievements naman ni Bongo. Isang katutak po mga kababayan na co-authorship. Ano ho ba ang ibig sabihin ng co-authorship? Ha? Alam nyo, pinaliwanag yan dyan sa Senado. Parang si Aimee yata yun. Yung mga co-author na yan, ang ginagawa dyan, merong magsasubmit ng panukalang batas. Sa Congress, ganun din. Ang gagawin ngayon, yung mga tropa nila, ilalagay yung mga pangalan as co-author. Pero pagdating dun sa debate, ang makikipagbakbakan is the principal author. Kasi kanyang utak yan. 'Di ba? Eto nga yung si co-author, why they do that? Para po meron silang kakampi. And that is championing Bongo. I-click ninyo yung link diyan, para madismaya kayo. Eto, ah, pagdating naman po rito, number 1 din siya pagdating sa national bills passed into law, 97 po yun, ng 2007 hanggang 2019. Okay? Ito, 2010, 2019, 2010, 2016. Okay, ngayon, ito pa. Yung mga ilan sa mga masabi nating life-changing. Hindi po yung kagaya kay Bongo na trabaho ng DOH, pinanghimasukan ng senador,
para bumida. Like pinagdebatehan nila ni Franklin Drilon, naalala nyo ba? Oh, mamaya play natin 'yan. Eto, sabi rito ha, increase of subsistence allowance ng mga uniform personnel. Siya ang principal author. Akala nyo si Duterte ha? And then, new AFP Modernization Act, principal author. Salary is Standardization Law 3, co-author. Institutionalizing the Pantawid Pamilyang Pilipino, the 4Ps. Sa kanya rin po nanggaling yun. Magna Carta of the Poor, principal sponsor. Anti-bullying law, siya rin ho ang principal sponsor. Lahat po yan naging batas. Ito pa, Archipelagic Baseline Law, siya rin ho ang principal author. Diba? Kaya bang gawin yan ni Bongo? Oh, ito pa, Gun Control Act. Diba? Siya rin ang principal author. Immediate release of retirement benefits of government employees. Diba? Kasi dati, pag nag-retire yung mga empleyado, halos mamalapit na sila sa kamatayan, ang tagal bago ma-release. Sabi nga noon, pinagkakitaan, na-release na, pero merong opisyales na pinagkakakitaan pa, nakadeposito sa account niya. Kumikita pa sa deposito. And then, makalipas ang ilang panahon, saka lang i-release. So, nung panahon niya, natigil yan. Napabilis ang pag-release. Ito pa, Marina Law. Diba? Principal sponsor and co-author, cheaper medicines. Yung bill na yan, naging batas din. Diba? Ito pa, Expanded Senior Citizens Act. Co-author, naging batas po yan. Tapos Expanded Pag-ibig Fund Coverage, co-author, naging pumasa rin. Yung national ID natin, siya ang co-author. Ngayon, buong bansa natin. Di ba? Alam niyo ngayon, mas mabilis po ang pink coffee nga. Mas mabilis ang pag-release ng ID ngayon. Pupunta rito malapit sa amin, pabalik-balik yung mga yon. So yung mga bago hong nag-sign up for national ID, madali silang nakakakuha. Yung mga dati, I suggest, umulit kayo. Okay, bakit? Nakurap na kasi yung budget dati. Totoo yun. Di ba? Panahon ni Duterte, sige nga. Sino rito nakakuha ng ID nila sa loob lamang ng 1 buwan? Ang tagal dun. Okay, ngayon, eto naman po. Eto ha. June 7, 2016, Trillanes, sa Senate po ito. Press release ng Senate yan. Trillanes has most number of national bills passed into law. Ayan po. Nandyan ang link sa ibaba. Okay? Eto ngayon, tignan natin yung kanyang background. Ewan ko kung may ganitong background si Bongo. Okay, so 'di ba? Bongacious. Oh. Dito ho ako nagulat nung tiningnan ko to kanina lang. Matanda lang pala siya sa akin ng 5 taon. 76 ako eh. Ngayon, eto pong eskwelahan niya, Siena College, Angelicum School. Ito ho'y Santo Domingo. Quezon City, Quezon Avenue. Malapit lang ho sa amin yan ni Go Philippines. Yan ang aking kaibigan. Yan, Siena College. Okay. So, ano sila? Catholic. Tapos, eto na. Nag-aral po siya sa De La Salle. Okay? De La Salle University, DSECE. So, engineer po siya. Tapos, nag-PMA. Bongo, ano ka? Ito ba tamad? Ano ba background niya? Hindi ko sinasabi walang pinag-aralan si Bongo, pero gusto ko lang matanong. Ano ba ang school record mo, background mo? 'Di ba? Tapos meron pa, BS Naval Systems Engineering, 'di ba? Philippine Military PMA 1991 to 1995. And then cum laude po siya, Mathematics plaque, Physical Science plaque, Tambuli Award. 'Di ba ang dami? Then may master's degree pa po sa Public Ad, major in Public Policy and Program Management sa UP. Oh. Tapos mga awards pa niya. Grabe. Ito pa yung kanyang professional achievement. Makikita niyo po yan, naandyan po yung link. Kaya nga sinasabi ko, dahil po ito lang po nakakapag-alala sa akin. Ito pong si Bongo po,
kung di ako nagkakamali, pasok po ito sa ano, top 6 ng top 6 ng survey ng Publicus Asia, etong si Bongo, 'yan. Ngayon, dahil po pasok siya doon sa top 6, alam niyo para sa akin dapat, ano 'yan, eto hong si Trillanes ay dapat pong tumakbo sa Senado. Bumalik siya sa Senado para talagang, hindi naman sa para magkaroon sila ng gulo doon, bagkus ang aking ibig sabihin, talagang mag-ano sila, magkaharap sila, 'di ba, magkaroon naman ng saysay ang binabayad natin kay Bongo. This is inevitable, mananalo si Bongo, okey? Gano'n lang, 'yun ang nakikita natin dito kung hindi po gagalaw ang survey na 'yan. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, pag-a-analyze niyo 'yan, etong natitira na 'to, eto ang delikado. So etong mga 'to magre-regodon 'yan, 'di ba? Ang bababa dito sa mga 'yan, bababa rito, yari. 'Pag yang mga 'yan ay nanatili po hanggang December, sure win po 'yan. Bababa lang siguro yung boto na makukuha ng mga 'to 'pag nagbago ang galaw ng panahon, 'di ba? Oo. Ano gagawin natin? Pero marami pa naman puwedeng mangyari. It's too early, okey? It's too early. Puwede pang maraming mangyari. Then, yung mga pinakita ko po sa inyo, hindi naman yun po ang basehan ko. Kaya dapat si Trillanes po ay bumalik sa Senado. Hindi po siya dapat sa Caloocan para mag-mayor, 'di ba? Hindi dun, 'wag na dun. Mas kailangan siya, ng mga Pilipino sa Senado. Katulad siya nila ano, nina Lacson, mga magagaling, 'di ba? Now, ah well, ako gusto ko talaga sige po, mag-Senado. 'Yan, kung ayaw niyang manatili hanggang 2028, 'di ba? Lenny, posibleng tumakbong Senate 'yan. Ah, nagpaparamdam na 'yan, nagpapahiwatig na. Kahit na nagsabing magnanaga mayor siya. Marami pang puwedeng mangyari, 'di ba? So eto ngayon, panoorin niyo naman po itong bakbakan nilang dalawa ni ni Boy Tulog. Tinawag namin na Boy Tulog. Pero tignan niyo ang nangyari dito. Ito yung ano, yung, mayroong mga iba't ibang hospital po na kung saan, 'pag ginawa ni ano, alam ko nanggaling na 'to sa Kongreso, pagkatapos na minadali ng Kongreso na maipasa, napunta ngayon ang author po hindi naman si Bongo, Congress po ang author. So, pinasa na ngayon sa Senado para mapag-usapan. Ang ginawa po ni Bongo, tinengga ng 11 months. Pero ang itinuturo niya na salarin, ito hong si ano, tinatawag na boy tulog, si Franklin Drilon. Sabi ko nga, putrigis 'pag yan ang nagising, tignan niyo nangyari. Nilamon ng buhay si Bongo. Kahit nakasupport ako kay dating Pangulong Duterte, sa mga matagal nang nakasubaybay sa akin, hindi ako pabor kay Bongo. Pinipitik ko yan. Dahil, nakikita ko plastic, manggagamit. Pinipitik ko 'yan. Kaya nga sabi ko, sa kanila, "Tignan niyo, tinatawag niyong boy tulog, putragis. Tignan niyo nung nagising. Saan naman pinulot si Bongo?" 'Di ba? Oh, so sa mga taga-Caloocan, pagka ano lumapit sa inyo si Trillanes at sinabing suportahan niyo siya para mag-mayor, sabihin niyo po, "Ayoko mag-mayor ka." Sabi po ni JDB. Okey? Iboboto ko kayo kung tatakbo kayo sa Senado, pero kung tatakbo kayong mayor, hindi po. Para mapilitan na mag-Senado. Sounds good, right? Eto ngayon yung bakbakan nila, kung bakbakan ito. Yes, Senator Go. Ano po, konti lang po ito, Mr. President. Ah, kung ano pong makakatulong, Mr. President, Senate Minority Leader, Sir Frank Drilon, we welcome it. Mhm. As I have said, priority po natin ang funding sa health. We are willing to accept the good senators' suggestions po, no? Okay, hindi po suggestions yun, kinat ko na lang, Ang sinabi ron ni Franklin Drilon ay, pinapasalupan ninyo itong upgrade ng mga different hospitals, kabilang na yung naandoon sa Abra and then sa ibang parte pa ng Pilipinas.
na kailangan na magamit para sa COVID dahil sa surge na ine-expect na mangyayari. So, ang DOH, they're anticipating that. Kaya, ang Kongreso, umaksyon kaagad. Kaya lang, doon sa panukalang batas, it is the national government who's going to fund. Now, ang suggestion dito ni Drilon, meron tayong mga unused, di ba? Meron tayong mga untouched, unused funds at the time. Tapos meron pondo na ang ginawa ninyo, dinivert ninyo pambili ng mga helicopter. Tama? Oh, ayun ba yung mga helicopter na bibilhin sa Russia? Di ba? Oh, may pambili ng helicopter. Sabi niya, bakit hindi yun ang gamitin? Di ba? Kasi tama kayo. Buhay ang pinag-uusapan natin dito. At nandiyan na yung pondo. So, yun ang kanyang suggestion. Actually, it's an amendment. Okay. Now, for Bongo, hindi niya alam ano ang amendment o ang suggestion. Nasa debate sila eh. So para sa kanya, it is just a suggestion. Ibig sabihin, wala siyang willingness to accept the proposed changes sa kanyang panukala. So, ito pa. Just want to explain po about yung pinatulog po. Hindi po natin pinapatulog po ito. Dahil for example po, LGU resolution for Rosario District Hospital was issued just 2 weeks ago. Before filing the committee report, we also consulted with the authors of the bill, with the DOH, with the DBM, and required the authors of the bills to submit the required documents for the House bills. For example po, LGU resolution, napakatagal pong magbigay nito at alam naman natin na dapat bago natin dalahin dito sa floor ay kumpleto na po ang itong mga requirements. And also, Mr. President, the Senate had to adapt as well as to the new. Okay, sagutin ko muna yan Ngayon, yung sinasabi rito ni Bongo na late naman kasing dumating, hindi ko naman pinatatagal, late naman dumating yung mga submission ng yung sa mga hospital, yung mga parang request nila. Eto ngayon. Ang totoo po, binarayan kanina pa yan sa mahaba yung debate na, may 1 oras yan Binarayan, dahil binanggit niya yan, binaraya po yan nito ni Drilon. Sinabi niya na yung mga dokumento, lahat-lahat, kompleto na, nakasubmit na sa'yo. Inupuan mo ng 11 months, tinengga mo sa committee mo. Kasi tinignan po nila, anong petsa ito na-receive ng Senate mula sa House. So nakita nila ngayon doon, ni-refer ito sa committee ni Bongo, Committee on Health. So ibig sabihin, nasa kamay ni Bongo. Tapos nung tinake up dyan, 1 taon na po mahigit. Tapos dahil nagkaroon silang 4 na oras na debate, dahil nga yung yung laman ng proposal, sinasabi ni Drilon, ba't kayo maghahanapan ng ibang pondo? Kasi mangungutang Mangungutang nun. Sinasabi niya, meron tayong available na pondo para mabilisan dahil nagmamadali kayo. Gamitin nyo yung pinambibili nyo ng helicopter na dinivert pa ninyo yung untouched fund. Ngayon, sinabi niya ni Drilon, ang sinasabi mo na late nag-submit, ni-request nyo kasi uli Kasi po, nung binuksan niya yan sa committee niya, nag-request sila ng panibago na parang mga request or assessment ng mga hospitals. At doon sinasabi niya na yung LGU po, ang bagal po nilang magbigay. Pero kompleto po yun. Hindi po lulusot yan sa Kongreso kung kulang. Di ba? Common sense. Hindi lulusot yan doon. Kung kulang-kulang yan. Sinubmit yan kompleto. Tutuusin. Naipasa na ng maaga yan. Pero ang ginawa ni Bongo, inupuan. Bakit inupuan ni Bongo? Yun ho pinakamagandang tanong dito sino po ba tamad? Sino ba umupo ng 11 months? Parang si Amy. 2 taon, inupuan yung sariling panukalang batas. Di ba? Kahit paano, okay pa si Bongo galing Congress Kay Amy, sariling panukalang batas. Na-refer ng August o July sa kanyang committee.
hanggang 2022. Hanggang ngayon walang nangyayari sa hybrid elections bill at saka yung new omnibus election code proposal niya, 'di ba? So, going back dito, eto ngayon po yung kanyang mga paliwanag diyan. Kasi napahiya siya, sinabihan siya na, hindi po ako yung nag-delay nito, kayo po ang nagpatulog nito." Napahiya siya Normal, a dun. lot of our employees here in the Senate tested positive for COVID. We had to implement lockdowns here. So many factors contributed to the time it took to report these bills to plenary. And also, Mr. President, last year we also focused on COVID-19 bills like establishing mandatory quarantine facilities, medical reserve corps, and others. Also, Mr. President, and at ayaw rin nating magpasa pumunta rito sa plenary na marami pa pong mga requirements na hindi pa po nasumiti ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. At ulitin ko lang po, Mr. President, kay Bongo po, Nag Nagpalusot pa rin, bumawi pa rin eh. No, pinipilit pa rin niya kasalanan ng mga LGU. Kasi late dumating. Pero ang totoo, napaso kasi yung mga dati nang isinabmit. Napaso, may takdang petsa lang eh. Ang validity. Sasagutin ko ngayon, bakit po niya inupuan? Kasi nga po, tamad siya. Ang inaabangan niya rito is the perfect timing. Yung ganawan po ng mga politiko, this is how I read this eh. Dahil talagang politikong-politiko ang dating nito kahit bagong salta sa Senado. Ang ginawa niya, tinengga niya para pag dumating na lumala na yung COVID problem natin dito sa bansa at yung mga hospitals talagang wala nang mapaglagyan ng mga may sakit, 'di ba? Nasa sahig na. Kailangan ng upgrade. Siya ngayon ang ura-uradang babakbak sa Senado. Kailangan na namin ito. Kailangan na natin gawin ito. Huwag na natin pagdebatihan ng pondo. Yan, kasi nga mangungutang. Upgrade. So bida po si Bongo. 'Di ba? Tignan niyo na lang napahiya na't lahat-lahat. Nakuha pang magdrama. Oh, Bongo po, walang tulog po ang serbisyo. ano daw? Kay Bongo po, walang tulog po ang serbisyo. Kay Bongo po, walang tulog po ang serbisyo. See? Nakuha pang mag-plug. Bakit binabanat niya na kay Bongo po walang tulog ang serbisyo? Kasi po ikakat nila yung video. Tapos ipopronta nila yan sa eleksyon at ngayon lalabas to. Sa Senado, ini-insist niya na kay Bongo, 'di ba? Serbisyo bisyo ang serbisyo. Oh. Tapos kay Bongo walang tulog ang serbisyo. Anak ng baka. Lahat na lang politika. Thank you, Mr. President. Mr. President, can I ask a question? Deputy Leader. Mr. President, can I ask a question? Deputy Leader, yes, go ahead. So hindi po totoo, Senator Go, na pinapatagal ko po itong mga pagpasal, itong mga batas na ito. Yun, dito na ngayon. Tingnan niyo sagot ni Bongo Dahil paliwanag na Enero pa lang ay nasa committee na ng health kung saan kayo po ang chairman. At doon po tumagal Nangingiti-ngiti si Drilon eh. Tulog yan tulog pa yan, kagigising lang. ang panukalang batas. Sinabi ko po kanina, Mr. President, that the minority leader and I and all of us just want to help our country. Ayaw sumagot ng diretsahan 'Di ba? Ayaw dumiretso ng sagot. Pwede namang mag-sorry. Sa gitna po tayo ng May tanong pandemya. po ako. May tanong po akong specific. Sinabi niyo po nung nakaraang ayaw ko na po sa nabuksan ito. Ngunit kayo po, mahaba ang manifestation niyo. In effect, sinisisi niyo pa rin tayo. Sinabi niyo po nung nakaraang sesyon na bakit ko pa pinapatagal itong pagpasan itong mga panukalang batas. Nakita natin na sa record ay hindi po totoo yan. Dahil lang po nagtenga at doon nagpending sa komite, may isang taon po itong mga bills na ito bago po dalhin sa plenaryo. See? Sabi ni hindi, mamaya na yan. Eto, wag nyo nang seraan si Bongo. Si Bongo. Tiyak mananalo yan sa pagka-senador.
Sir, paki-define pong maigi ang sinasabi ninyong paninira. Ano po ba ang ibig sabihin o standard o definition ng paninira? Bago ko po yan sasagutin. Kasi dapat po naiintindihan niyo po yung sinasabi niyo, di ba? Para makasagot ako ng tama. Kailangan po calibrated tayo. Kasi mukhang iba yung definition niyo eh. Alright? Pasok. Nasa pandemya po tayo, Mr. President, at ayaw po natin may masayang na oras. And I know you have a good heart to help our fellow Filipinos, Mr. President. Maraming Simple salamat. po ang tanong ko. Hindi totoo Ngiti-ngiti si Bongo eh. Naipit na eh. sa Senator Go na dinilay ko ito, na pinapatagal ko ito mga bills na ito. I'm referring po dun sa ating 4 na oras na pagdidebate, Mr. Sinabi niyo talaga, and pointing to me, you said that you pretend to support these bills, but in fact you do not. And you say, pinapatagal ko ang pagpasa nito mga panukala batas. Hindi po totoo yan, hindi po ba? Now I am convinced, Mr. President, that you are willing to help these measures to be passed, Mr. President. Thank you, Mr. President. Gentlemen, Umamin din eh. Bandang huli, di ba? Sino ngayon dito po ang tamad? Di ba? Huling-huli, di ba? Sabi nga ni Cosmo Defender, boom! Huli ka. Di ba? Ngayon, ganyang klaseng senador, ibabalik nyo. Di ba? Unang-una, pagka tayo po iboboto ng senador, unang-una titignan natin, alam ba niya ang trabaho ng senador? Ang problema ho, baka ho tayo, di natin alam. Ano ba ang trabaho ng senador? Kasi ho, kapag ang nasa isip po natin, ang senador ay tagabigay ng ayuda, POTEC, DSWD po yung nasa isip nyo. Mali po yun. Okay? Wrong person po yung binoto natin. Diba? Ganon. Dapat po gagawa ng batas, makabuluhang batas, hindi yung pasabit-sabit. Dahil yung pasabit-sabit, ang track record, nako, yan po ang totoong tamad. Ayaw mag-isip. Diba? Yun na nga lang yung bigayan na lang ng Ikes na paborito ni Senator Amy. Ano ginagawa ni Bongo? Magbibigay, magpapa-Jollibee. Tapos kailangan ma-mention ng pangalan. Nung nag-instruct yung taga-DSWD na huwag nang magbanggit-banggit pa ng mga pangalan ng kung sino-sino, nagalit. Sinita sa Senate hearing. Bakit hindi inano ang kanyang pangalan? Di siya, di ba? Nagbigay daw ba ng utos na huwag babanggitin ang pangalan ni Bongo? Yung mga pa-Jollibee yun, galing sa kanyang bulsa. Kailangan mong isumbat, Dudong. Okay. So ngayon, kahit yan po ay pasok dito sa survey, it's too early mga kapatid. Di ba? Madali lang naman yan eh. Sabihin natin mga kamag-anak natin, mga kaibigan, na oy, wag niyong boboto yan. Grabe yung ginawa niyan. Ang hirap hanapin. Magaling lang magbintang. Di ba? At may bagahe, kailangan niya munang harapin yun. May bago pang isinampang kaso dyan. Si Trillanes. Pag-usapan natin mamayang umaga. Okay? So, iwan na natin to. Now, doon sa mga naghahanap naman ng achievements ni Bongo, bukod po doon sa Malasakit Center, well, marami naman po. Para ho kayo makumbinse, kayo na ho ang makakita